Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Kuya Calby. Tara, samahan niyo po ako at magkwentuhan po tayo. Ikaw ba kapatid ay may pinagdadaanan, nahihirapan, at pakiramdam mo gusto mo nang sumuko? Hindi ka nag-iisa. Sama-sama nating pag-usapan ang iyong mga pinagdadaanan. Nandito po ako ngayon at gusto kong ibahagi ang aking karanasan at kung paano ako tinulungan at hinipo ng Panginoon. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan at suliranin. Minsan, akala mo susuko ka na at hindi mo na kaya. Ako din po. Sobrang dami ko na rin po pinagdaanan sa buhay na para bang ayoko na hindi ko na kaya yung sobrang hirap at araw, gusto mo na lang sumuko. Parang kinu-question mo na lang lahat, bakit ba ito nangyayari sa akin? Yan po ang lagi kong tanong sa aking sarili. Ano ba ang aking ginawa, bakit nagkaganito ang lahat? Parang hindi na matatapos. Halos minsan sunod-sunod ang pangyayari at pahirap ng pahirap. Minsan iniisip natin na kaya ba natin ito mag-isa? Lalo na kapag umabot sa point na talagang wala ka nang magawa at hinang-hina ka na. Kaya mapapatanong ka na lang, ano ba ang aking gagawin? Yan po ang nangyari sa akin at doon po nagsimula magparamdam ang Panginoon. Ganyan po kabait ang ating Panginoon na kahit nandun ka na sa iyong sukdulan, ay bigla na lang may mangyayaring himala. Yun akala mong wala ng pag-asa. Meron pa pala at doon niya ipaparamdam sa iyo na mahal ka niya. Kaya kapatid, wag po tayong susuko. Tandaan po natin na nariyan palagi ang Panginoon. Palaging may pag-asa. Taong 2022, dito po nagsimula lahat ng aking paghihirap. Ako po ay isang call center agent. Ito po ay kapanahunang natatapos na ang pandemic at simula ng pagbalik ng normal. Ang aming company ay nag-decide na bumalik na sa office ang operation kasi okay na ang lahat, kaso ako po ay nagkaroon ng sakit sa balat. Maliliit na rashes na biglang kumalat at naging infection sa halos buong katawan ko po. Grabe po ang naging sugat sa balat ko at talagang hirap na hirap po ako. Kaya po noong time na yun, nag-decline po ako sa request ng back to office. Pinag-extend pa po kami ng mga hindi babalik na hanggang 1 month, tapos po ay kailangan na po namin magpaalam. After po noon, ay nahirapan na po ako makahanap ng work online at halos lahat back to office na. Doon na po unti-unting naubos yung natitirang naipon ko po at bumalik din po yun aking sakit sa tiyan dahil kinakapos na rin po ng pambili ng pagkain. Dumaan po ang ilang buwan at para makasurvive ay kaliwat kanan po ang aking panghihiram sa mga kamag-anak, kapamilya at mga kaibigan. Dumating po ang araw na talagang walang-wala po talaga makunan. Doon na po ako simula nagtanong, bakit po ba ito nangyayari sa akin? Ano po ba ang aking nagawa? Bakit po kami naghihirap ng ganito? Nagdasal po ako at lubusan humingi ng tulong at nagmakaawa na pagalingin po ako at makakuha na ng work online. Ilang buwan ulit ang nagdaan at ganun pa rin po ang nangyari. Hanggang sa isang araw, walang-wala talaga po ako makunan para sa pagkain at tuluyan na pong sumuko. Umiyak po ako at nagdasal. Sabi ko po, Panginoon, nakikiusap po ako na kahit pagkain na lang po ng anak ko po, kahit hindi na po kami sana po ay mabigyan niyo po siya. Noong oras na po na yun, pagkatapos ko po magdasal, ay may tumawag sa gate po namin. May nagbigay po ng pagkain. Sabi ko po sa kanya, sobrang salamat. At talagang hindi pa po kami kumakain ng mga oras na yon. Kaya pagkatapos po na maiabot po ang pagkain, nagdasal po ako muli at nagpasalamat sa Panginoon. Sabi ko po, ay andyan po pala talaga kayo, Panginoon. Akala ko po ay hindi nyo kami naririnig at napapansin sa aming mga panalangin. Panginoon, sobrang salamat po. At binigyan nyo po kami na hindi lang para sa anak ko po, ngunit sa aming lahat. Simula po ng araw na yon, doon ko po naramdaman ang presensya ng Panginoon at patuloy po akong nanalangin hanggang sa tuluyan ko na siyang kinilala bilang aking tagapagligtas. Gusto ko lang po i-share na kahit sa tingin po natin na tahimik ang Panginoon, sasagot po siya sa ating mga panalangin. Kapit lang po, mga kapatid, hanggang sa susunod na part ng aking story. Ingat po at patnubayan po kayo palagi ng Panginoon.